Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga kaibigan, mga inaaralan sa Biblia at mga bisita namin sa gabing ito. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Atin pong pasimulan ang ating pagpupulong bilang bahagi ng ating pagpupulong ang pag-awit sa awit numero 147. At pangunahan tayo sa panalangin ni Brother June Tulisora. Pakisuyo po kung angkop sa inyong kalagayan, awitin natin ito ng nakatayo, masigla, sundan po natin ang himig ng ating musika. Sa gabing ito ay muli ay makakatanggap tayo ng masasaganang espiritual na inilaan sa atin ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng kanyang tapat at maingat na alipin. Sasaklawin yung Job, kabanatang 36 hanggang 37, ang halos dalawang bahagi ng ating pagpupulong. Una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos, at yung susundan kaagad ito ng spiritual na hiyas, o pahayag na 10 minuto at spiritual na hiyas. At sa ilalim nito ay nandito yung unang estudyante natin sa pagbabasa ng Biblia. Tapos susundan ito ng maging mahusay sa ministeryo. Mayroon tayong may mga bahagi rito kung saan ay maididiin sa atin yung kung paano tayo magkakaroon ng pambungad sa ating ministeryo sa larangan. At susundan ito ng pamumuhay bilang Kristiyano. At yung unang paksa, maging handa sa mga sitwasyong nangangailangan ng paggagamot o pag-oopera. At susundan ng pag-aaral ng Biblia at sa ating CBS na tatalakayin yung kabanata 4, 9 hanggang 12 at yung kahon. Yan. At sa unang may bahagi ay ito ay 10 minutong pahayag, ang kanyang paksa, kung bakit makakapagtiwala ka sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Gagampanan sa atin ito ni Brother Vince Daulong. Brother Vince, pakisuyo po.
Bakit nga ba tayo makakapagtitiwala sa pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Sa gabing ito, tatalakayin natin ang 3 punto kung bakit nga ba tayo makapagtitiwala sa pangako ng Diyos. Una, si Jehovah mismo ay nabubuhay ng walang hanggan. Naranasan nyo na bang mapadaan sa isang tindahan kung saan ino-offer yung pampatubo ng buhok samantalang ang nagtitinda nito ay kalbo? Naranasan nyo na rin ba yung nag-offer na isang tindahan ng slimming capsule o tea samantalang higit sa karaniwan ang laki na nagtitinda nito? Sa katulad na paraan, gaya na napag-aralan natin sa Bantayan noong nakarang Sabado, kapag binasa ba natin ulit sa ibang tungkol sa paraiso na binasa natin sa Apokalipsis 21:4 na may kinalaman sa buhay na walang hanggan, at sabihin nila na ang ganda nga niyan, pero malabong mangyari. Ano ang gagawin mo? Sigurado na tayo ay tuwang-tuwa, una nating matutunan na sa malapit na hinaharap, hindi na tayo tatanda, mawawala na yung kamatayan ng tao, kundi magbubuhay sila magpakailanman sa lupa. Malamang na nalugod din tayo na sabihin sa iba yung mga kasulatang pag-asang iyan, yamang bahagi ito ng mabuting balita. Sigurado kong binago nito yung ating pananaw sa buhay. Pero alam natin na binaliwala ng karamihan sa mga relihiyon ng sangkakristyanuhan ang pag-asang buhay na walang hanggan. Bagamat itinuturo ng Biblia na namamatay ang kaluluwa, itinuturo ng maraming simbahan na kapag namatay ang tao, may kaluluwang patuloy na nabubuhay at napupunta sa daigdig ng mga espiritu. Kaya, marami ang nag-aalinlangan sa buhay na walang hanggan sa lupa. Pakisuyo, ating pong basahin ang ulat sa Job 36:26. Kung nariyan na po kayo, ganito ang sabi. Oo, ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kaya nating alamin. Ang dami ng mga taon niya ay hindi abot ng isip natin. Si Jehovah mismo na nangangako ng buhay na walang hanggan ay nabubuhay ng walang hanggan. Sa simula pa lamang ng kasaysayan ng tao, isinisiwalat na sa atin ni Jehovah ang kanyang layunin at sa sangkatauhan. Malinaw na ipinahiwatig ng Diyos kay Adan na kung magiging masunurin lamang siya, mabubuhay siya magpakailanman. Tiyak na nalaman ng mga unang ina po ni Adan kung paanong naging disakdalang tao. Kaya nga kitang-kita na nilang unti-unting tumatanda at namamatay ang mga tao at hindi sila pinahintulutang pumasok sa Hardin ng Eden. Sa paglipas ng panahon, umikli ang buhay ng tao. Makikita natin, nabuhay si Adan sa loob lamang ng 930 taon. Si Sem na nakaligtas sa baha ay nabuhay lamang ng 600 taon. Samantalang ang anak niyang si Arpaksad ay 438 taon. Si Tera naman na ama ni Abraham ay nabuhay ng 205 taon. Si Abraham ay 155 taon. Ang kanyang anak na si Isaac ay 180 taon at si Jacob ay 147 taon. Tiyak na natanto ng maraming tao na kung ano ang kahulugan ng pag-ikli ng buhay na hindi na sila maaring mabuhay ng walang hanggan. Gaya ng nabanggit kanina, yung walang buhok na nag-o-offer ng pampatubo, na yung matabang lalaki na nag-o-offer ng pampapayat. May dahilan ba para maniwalang maari nga tayong mabuhay muli magpakailanman? Siyempre naman. Paano tayo makikinabang dito? Ang Diyos ay nangangako ng buhay na walang hanggan kung kikilalanin natin siya. Maaasahan mo ba yung pangakong iyan? Gaya nga ng nabanggit natin, siya na nangangako ng buhay na walang hanggan ay may buhay na walang hanggan. Kaya walang hanggang ang pag-iral ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay umiiral mula pa sa panahong walang takda hanggang sa panahong walang takda. Ibig sabihin, ang Diyos ay walang pasimula at wala ring wakas. Kaya nga sa pananaw ng tao, ang bilang ng kanyang taon ay hindi masasaliksik. Tingnan natin ang ikalawang punto. May karunungan at kapangyarihan si Jehovah na tustusan ang buhay. Pakisuyo po,
basahin natin ang ulat sa Job 36, 27 at 28. Kung nariyan na po kayo sa 27, tinitipon niya paitaas sa mga patak ng tubig, namumuo ang manipis na ulap para maging ulan. Sa 28, ibinabagsak iyon ng mga ulap at bumubuho sa sangkatauhan. Sa panahon ngayon na taliwas sa unang ipinangakong paraiso, kung saan ang natural na yaman ay tila nauubos na o nagkukulang, hindi na sapat ang pagkain, pati ang malinis na tubig na maiinom sa lahat o sa halos lahat na parte ng daigdig, may indikasyon ba na kayang tustusan ng Diyos na Jehova para maging sapat ang lahat ng pangangailangan kung sakasakali na tayo nga ay mabuhay na walang hanggan? Tingnan po natin ang water cycle. Pangunahin sa pangangailangan na mabuhay ng sinuman ang tubig. Ganon din, ang mga pagkain ay nakadepende rin sa tubig upang mapalago ito. Ngayon, likido ang tubig natin dahil tamang-tama ang distansya ng lupa mula sa araw. Kung napalapit ito ng konti, matutuyo lahat ng tubig dahil sa init at walang matitira nito o walang mabubuhay sa lupa. Kung napalayo naman ito ng kaunti, magyeyelo ang lahat ng tubig at matatakpan ng yelo ang lupa. Ngayon, inilagay ni Jehova ang lupa sa tamang lokasyon para napapanatili ng water cycle ang buhay sa lupa. Dahil sa araw, umiinit ang tubig sa karagatan at nag-e-evaporate ito para maging ulap. Taon-taon may mahigit 500,000 kilometro kubiko na tubig ang nag-e-evaporate. Ang tubig na nag-evaporate nananatili sa atmosfera at pakalipas ng 10 araw, ito ay nagiging ulan. Pagkatapos, babalik ulit ito sa karagatan, sa anyo ng tubig, at mauulat yung siklo o cycle. Patunay na dinisenyo ito ni Jehova na para laging may tubig sa lupa, para laging may magsusustain sa buhay sa lupa. Kaya nga pinapatunayan ito na si Jehova ay marunong at makapangyarihan. Tingnan natin ang 3 punto. Itinuturo ni Jehova kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pakisuyo po, basahin natin ang ulat sa Job 36:4 at 22 at Juan 17:3. Sa 4 po, ganito ang sinasabi. Totoo ang sasabihin ko mula ito sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa 22, tingnan mo ang Diyos ay naluluwalhati dahil sa kapangyarihan niya. Sino ang tagapagturong gaya niya? Sa Juan 17:3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo, si Jesucristo. Nailatag na po ng Diyos na Jehova ang mga paraan para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, para makamtan natin ang kanyang pangako. Naituro na niya ang mga daan. Ang tanging gagawin na lamang natin ay hindi sapat na basta naniniwala tayo na tayong may Diyos o may alam tayong ilang bagay tungkol sa Kanya. Pinakamahalaga na kailangan nating makilala siya ng lubusan. Kailangan nating maglaan ng panahon para sa Kanya. Pakisuyo po sa ating larawan. Ayan po, makikita natin sa larawan na kapag matibay ang pananampalataya natin sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, tiyak na paglalaanan tayo nito ng mga napakagandang inaasang mga pangyayari sa hinaharap, gaya po ng nakikita natin sa larawan. Mga napakagandang mga bagay na sigurado nating mararanasan sa hinaharap. Ito'y magsisilbing gaya ng angkla na magpapatatag sa atin para makayanan natin ang mga problema na dinaranas natin sa kasalukuyan. Kaya nga ang pag-asa na mabuhay ng walang hanggan ay isang napakagandang regalo ng Diyos. Nasasabik na tayo sa isang napakagandang kinabukasan na siguradong mangyayari. Dahil sa pag-asa natin mula sa Biblia, lalo tayong nakapagtitiwala sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Brother Daulong, sa inyong nakapagtuturong 10 minutong pahayag. May kinalaman sa kung paano kami magtitiwala na ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan.
Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang may bahagi. Ito ay 10 minuto, pagtalakay sa espiritual na hiyas. Gagampanan sa atin ito ni Brother Giancarlo Dula. Brother Dula, pakisuyo po. Pasimulan po natin ang paghuhukay ng espiritual na hiyas sa pamamagitan ng pagbabasa ng teksto sa Job 37 verse 20. Sino po ang gustong bumasa nito, mga kapatid? Sige po, kay Gab. Dapat bang sabihin sa kanya na may gusto akong ipaalam sa kanya? O may sinabi ba ang sinuman na dapat pang iparating sa kanya? Salamat sa pagbasa. Sa tanong, mga kapatid, paano karaniwang inihahatid ang mga balita at impormasyon noong panahon ng Biblia? Sige po, kay Sister. Noong panahon ng Biblia, naglalakbay ang mga tagahatid ng balita para personal na maihatid ang impormasyon at mga ideya. Tama naman po. Kay Sister Hirotani. Sinasabi nga na sa iba't ibang paraan, kadalasan naihatid nila yung mga balita kapag sila ay bumibiyahe, humihinto upang kumain at uminom. Maaari ding makuha nila mga balitang pambansa mula sa pamilya ng lungsod. Kaya naman yung mga nakatira doon ay madaling makakuha ng mga impormasyon. Ayan, salamat po. Nakuha na yung mga punto. Yung punto, mga kapatid, ano? Sige po, karagdagan. Sister Calso. May mga sitwasyon na sa malalayong lugar katulad ng sa Asia, Africa, Europa, ang mga tingkatero doon may malaking makukuha ng impormasyon sa lupaing banyaga. Ayan, salamat po. Dumako na tayo sa susunod na tanong, mga kapatid, ano? Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sige, kay Bart. Sa Job 36:18 po, binanggit po sa teksto na mag-ingat para hindi makasakit ng iba dahil sa galit. Natutulungan po ako nito na huwag maging magagalitin at huwag maging matampuhin at maganda magpatawad din po agad. Ayan. Maging mapatawarin. Kay Sister Vasquez po. Sa Job 37:14, binanggit doon na pakinggan mo, Job, huminto ka sandali at pag-isipan mong mabuti ang kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. Kaya naman kapag ako ay nagbabasa ng kanyang nasusulat na salita, kailangan ko ring huminto at pag-isipan mabuti ang nais na iparating sa akin ng Diyos na Jehovah. Kapag ako ay naglilibang at pumupunta sa ibang lugar, humihinto rin ako sandali at pinag-iisipan ko ang mga nilikha ng Diyos. Dahil sa paggawa nito, lubos natin siyang nakikilala at nagkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya dahil sa Kanyang mga katangian sa paglikha. Kapag din ako ay gumagawa ng desisyon sa mahalagang bagay, lagi rin akong humihinton sandali at iniisip ko kung paanong nagdesisyon ang Diyos na Jehovah at si Jesus sa mahalagang bagay. Salamat po. Sige, kay Brother Torres. Gustuhan ko po yung sa Job 36:7 dahil sa tulong po nito, talagang naramdaman ko po at napahalagahan yung pag-ibig ni Jehovah kung paanong hindi niya po inaalis yung mga mata niya sa mga matuwid. Talagang nakapagtiwala po tayo na binabantayan at tutulungan niya tayo sa paraan na makayanan ang anumang problema po na kakaharapin natin. Ayan, salamat. Sister CK sa likod. Sinabi ni Elihu kay Job sa Job 36:6b na ang mga nagdurusa ay binibigyan ng Diyos ng katarungan. Naging mabuting kaibigan si Elihu kay Job dito sapagkat nagpakita siya ng empatya sa pinagdadaanan ni Job. Kaya Salamat po. magandang tularan natin. Salamat po sa sagot. Sister Shares. Sa Job 36:23 po, binanggit po doon na at hindi niya lalabagin ang kanyang katarungan at saganang katwiran. Bagaman po si Jehovah ang nagbigay ng pamantayan, halimbawa din siya sa pagtupad ng mga ito.
Napag-isip po ko nito bilang magulang na sikapin din na magkaroon ng isang salita o tumupad mismo sa kung anuman ang sinabi kong tuntunin para sa mga anak ko po. Salamat po, Sister. Sige, kay Brother Luis to. Sa Hope 36:21, sinabi, huwag mong piliing gumawa ng masama para lang makaiwas sa paghihirap. Noong nagdaang convention, ay diniin sa atin ito, na baka meron tayong tinitiis ngayon, pero may solusyon, di nga lang makakasulatan. Huwag nating pipiliin yon. Dahil hindi talaga tayo pagpapalain ni Jehovah. Salamat po. Kay Brother Vasquez. Natutunan ko rin po sa Hope 36:25 na sabi doon na ang Diyos ay mas dakila kaysa kaya natin alamin. Ito sa ministeryo po ito, tungkol sa ministeryo, kapag tayo magbahay-bahay, mas mahalaga na manalangin tayo sa Diyos na Jehovah at hindi dapat tayo umasa sa sarili natin. Ayan, salamat po. Sister Umali. Sa 36:11, alam natin na yung pagsunod sa Diyos na Jehovah, yun yung pinakamabuting gawin. At alam natin na dahil sa pagsunod natin sa Diyos na Jehovah, nararanasan din po natin yung magandang epekto nito. At ganun din napapanatili natin yung protection niya at pagsang-ayon niya. Salamat po sa inyong sagot. Brother Mata. Sa Hope 36:27-28, pinakita dito yung kahangahangang ulat ng water cycle. Pinakita dito yung proseso ni Jehovah tungkol doon sa evaporation and condensation. Makita natin dito yung kapangyarihan ni Jehovah na tunilad ng dandaang tunilada na tubig na pinapadaan doon sa ulap at pagkatapos ibabagsak sa lupa. Anong aral nito para sa atin? Kahanga-hanga. At makita natin dyan yung grabe ang kapangyarihan ni Jehovah. Salamat po. Kay Sister Sherin Calso po. Hope 37:14, makikita natin doon yung importance ng pagbubulay-bulay o yung pagme-meditate tungkol sa mga gawa ng Diyos na Jehovah. Kung gagawin natin iyon, talaga makikita natin yung kanyang kapangyarihan at karunungan at tutulong sa atin ito na magpakumbaba at talagang maintindihan na yung pagbabangong puri ng soberanya ng Diyos na Jehovah, mas importante ito at mas mahalaga ito kaysa sa ating sariling kapakanan. Salamat po. Sister Maglangit. Sa Hope 36:4, binanggit po dito na mula ito sa isa na nakakaalam ng lahat ng bagay. So tinukoy po ni Elihu si Jehovah na ito yung si Jehovah na nakakaalam ng lahat ng bagay. So although alam po ni Jehovah na lahat na nababasa niya yung puso't isip natin, pero sa panalangin po natin, kailangan pa rin natin sabihin at ibuhos yung nilalaman ng puso't isip natin at makakaasa tayong diringgin at tutulungan niya tayo. Salamat po. Brother Umali. May mga sitwasyon minsan di natin maintindihan bakit pinapahintulutan ni Jehovah mangyari yun. Halimbawa, nawalan tayo ng pribileyo, nawalan tayo ng trabaho, pero ginagamit ni Jehovah yung situation na yun para mapasulong natin yung ibang katangian. Kaya kahit negatibo yung sitwasyon, merong positibong resulta. Kasi sa 36:26, mas dakila siya kaysa sa kaya nating alamin. Ayan, salamat po. Sister CK. Ito sa Hope 36:19, nakasulat na, hindi ka na ba maghihirap kung hihingi ka ng tulong o kung magsisikap ka ng gusto? May kabaitan ipinakita ni Elihu na hindi timbang yung pananaw ni Job. Kaya yung mahusay na payo ni Elihu ay tumulong kay Job na tumanggap ng karagdagang tagupilin mismo mula kay Jehovah. And salamat po sa mga nakibahagi at naglahad ng kanilang mga nahukay na mga espiritual na hiyas. Maraming salamat, Brother Dula, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating spiritual na hiyas at ganoon din sa mga nakibahagi rito. Ngayon po ay dadako tayo sa ating unang estudyante dito sa ilalim pa rin ng kayamanan mula sa salita ng Diyos.
ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya po sa atin ang Aklat ng Job sa Kabanatang 36, simula doon sa 1 hanggang 21. Ito po ay gagampanan sa atin ni Brother Danilo Calso. Pakisuyo po, Brother Calso. Sinabi pa ni Elihu, pagtiisan mo pa ako ng kaunti habang nagpapaliwanag ako. Dahil may sasabihin pa ako sa ngalan ng Diyos. Detalyado kong sasabihin ang lahat ng nalalaman ko at ihahayag ko ang pagiging matuwid ng aking may likha. Totoo mga sasabihin ko. Mula ito sa isa na nakaalam ng lahat ng bagay. Oo, makapangyarihan ang Diyos at wala siyang itinatakwil. Napakalalim ng kanyang unawa. Ang masama ay hindi niya pananatilihing buhay, pero ang mga nagdurusa ay binibigyan niya ng katarungan. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa mga matuwid, iniluluklok niya sila bilang hari at dadakilain sila magpakailanman. Pero kapag naigapos sila ng kadena at nabihag ng mga lubid ng pagdurusa, ipinaalam niya sa kanila kung ano ang nagawa nila, ang mga kasalanang bunga ng pagmamataas nila. Binubuksan niya ang mga tenga nila para makinig sa pagtutuwid at sinasabing tumalikod sila sa paggawa ng masama. Kung susunod sila at maglilingkod sa Kanya, mapapabuti sila habang buhay at magiging payapa ang mga taon nila. Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa espada at papanaw ng walang kaalaman. Ang mga di maka-Diyos ay nagkikimkim ng galit. Hindi sila humingi ng tulong kahit iginapos niya sila. Maaga silang namamatay. Ginugugol nila ang buhay nila kasama ng mga lalaking bayaran sa templo. Pero inililigtas ng Diyos ang mga naapi sa panahong nagdurusa sila. Binubuksan niya ang pandinig nila kapag pinahirapan sila. Inilalayo Kanya mula sa paghihirap at dinadala sa malawak na lugar kung saan magiging malaya ka. At ang iyong mesa ay pinupuno ng masasarap na pagkain para masiyahan ka. At ikatutuwa mo ang hatol sa masama kapag nailapat ang hatol at naitaguyod ang katarungan. Pero mag-ingat ka para hindi ka makasakit dahil sa galit at huwag mong hayaang iligaw ka ng malaking suhol. Hindi ka na ba maghihirap kung hihingi ka ng tulong o kung magsisik ka ng husto? Huwag mong panabikan ng gabi kung kailan naglalaho ang mga tao sa kinaroroonan nila. Huwag mong piliing gumawa ng masama para lang makaiwas sa paghihirap. Maraming salamat po, Brother Calso, sa inyong mahusay na pagbabasa ng Biblia. At kayo po ay, sangayon doon sa ating workbook, ay naatasan para ipakita yung aralin dos, yung pagiging natural. No? Paano ba gagawin nyo? No? Nakita mo ba yung paano nabasa ni Brother Calso, mga kapatid? Ang una ay yung paghahandang mabuti. Ano? Paghahandang mabuti. Sa katunayan, baka hindi nakatulog si Brother Calso sa bahaging ito. No? At pinaghandaan niyang mabuti. Tapos, nagsasalita siya ng mula sa puso. Paano ba ginagawa yun? Pagsasaalang-alang sa mga tagapakinig. No? Ayan. At sabi nga, kailangan ay isasaalang-alang natin kung ano yung mensahe na ating binabasa mula sa Bible, ano? Katulad nung napakinggan natin. Ano? Yan ang, kapag nasa larangan tayo, pwede nating bulay-bulayin yan. Ano? Yung pagsasalita ng mula sa puso. Isinasaalang-alang ang nakikinig sa atin. Maraming po salamat, Brother Calso, sa bahaging ito. Ngayon ay dadako tayo doon sa ating kalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung maging mahusay sa ministeryo. Ito ay yung unang may bahagi ay yung publikong pagpapatotoo. No? Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Nolan Vasquez, ang tatayong may bahay o kakausapin niya sa larangan ay si Brother Rizal Mihulio. Pakisuyo po, Brother Vasquez. Hello ba ito?
daming reseta. Problema to. Hi, sir. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga Mukhang sa iyo. may naalala po kayo, ah. Oo, kasi galing ako dyan sa ospital eh. Ang daming gamot na reseta yung doktor ko. Kaya hindi ko malaman kung saan ko kukunin yung pambili nito. Ayan, problema nga pa talaga yan. Mas lalo higit pag wala laman yung bulsa natin, ano? Pero sa katunayan, sir, meron akong natutunan tungkol sa Bible. Bible na pangako ng Diyos para sa atin. Basahin ko lang ito yung Apokalipsis 21:4. Ang sabi rito, at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawalan na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Pansin mo ba sa binasa ko na kung ano yung aalisin ng Diyos? Binanggit dyan na mawawala na yung mga pagdurusa, kasama na yung pag-iyak, saka yung kirot. Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo yan, Kuya, Sir. No? Sa katunayan, ito mismo ang nakatulong sa akin na malabanan ang mga problema sa buhay. Pero paano pa kaya natin ito matatamo, ang pagpapala na ito? Paano nga ba? Ano bang gagawin ko? Siyempre, may gagawin po tayo. Alam mo natin na hindi lamang itong kamatayan na alisin ng Diyos, kundi nangangako rin sa atin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pag-aral ng Biblia. So doon sa John 17:3, may binanggit po doon. Ang sabi roon, dapat na makilala natin siya ang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ang kanyang isinugo si Kristo Jesus. Ibig mo sabihin, tuturuan mo ako sa Biblia? Oo naman. Kasi ito rin nakatulong sa akin para paniwalaan ang sinasabi ng Bible. Sige, gusto ko yan. Puntahan mo ko sa bahay ko mga alas 5 ng hapon. Sige, maasahan mo ako. Maraming salamat, Brother Nolan at Brother Mihulio sa inyong bahagi. At kayo po ay inatasan doon sa Aralin 3 na aklat na brochure natin na mahalin ng mga tao. Ano, ang sabi rito, magpakita ng empatiya. Ano? Paano kaya ipapakita yon doon sa kanilang bahagi? Paano natin nakita? No. Sabi ay kung makikipag-usap tayo, kung isipin natin kung ano yung kinababahala ng ating kausap, no? Kumbaga, yung empatiya ay ilalagay din natin yung ating sarili sa kalagayan nila, yung parang gano'n, no? At mag-iisip tayo kung anong paksa ang makakatulong at magugustuhan niya, katulad nung nakita natin, ano? Maraming reseta yung kausap niya at yung paksa na pagdating ng panahon, wala nang makakaranas ng ganong karamdaman, ano? At sabi rito, kung gagawin daw iyan, ay magiging mula sa puso ang kabaitang ipinapakita natin kapag gano'n, no? Yung pagpapakita ng empatiya. Mahalaga 'yon, mga kapatid, ano? At sabi rito, huwag nating iibahin ang usapan. Kailangan doon lang tayo nakapokus kung ano yung kailangan ng ating kausap. Maraming salamat, Brother Vasquez at Brother Mihulio sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi dito sa maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay bahay-bahay. At gagampanan sa atin ito ni Brother Michael Torres. Ang tatayong may bahay ay si Brother Renz Umali. Pakisuyo po, Brother Torres. Hello, Kuya Renz. Gandang araw. Ako pala ulit si Mike. Bumalik ako para sagutin yung iniwan kong tanong na bakit tayo makapagtiwala sa Biblia? Mike, ikaw pala yan. Oo nga, naalala ko last week, nag-uusap tayo, kaya lang wala ako sa mood eh. Pasensya ka na, pwedeng balikan na lang siguro next week. Ganun po ba, Kuya? May tutulong po ba ako? Wala na kasi akong work eh. May mga gabi na hindi ako makatulog. Parang hindi isip ko saan ako kukuha ng pera para sa mag-ina ko. Pasensya ka na ha. Sa bagay, Kuya, talagang mahirap nga yan, no? Ako, naranasan ko yan eh. Wala pa nga ako pamilya, mahirap na. Paano pa kaya sa inyo, Kuya, no? Bilang may pamilya, talagang kailangan kayo ng mga pamilya nyo. Pero alam nyo, Kuya, may nakatulong sa akin isang teksto sa Biblia. Gusto kong i-share sa inyo, Kuya, sa Filipos 4:6-7. Gusto ko sana, Kuya, kaya po yung magbasa nito. Sige, subukan natin.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, paalam niyo sa Diyos ang pakiusap sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakakahigit sa kaisipan ng magbabantay sa puso at isip ni Kristo Jesus. Salamat kay Ren sa pagbasa, no? Napansin niyo yung tulong sa atin dito. Sabi dyan, no? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay o mag-alala o huwag alalahanin yung mga problema. Kasi bakit? Anong payo sa atin? Sabi dyan, kuya, no? Ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo. Paano kaya natin gagawin yan, kuya Renz? Hindi ko alam, Mike, siguro prayer? Tama kayo dyan, kuya Renz, panalangin. Kasi bakit makakatulong yung panalangin? Pansinin nyo kaya sa 7, ang sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na kahigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa puso ninyo. Kita nyo kuya, no? Hindi naman makahimala na pag nanalangin tayo sa Diyos, may pera na agad. Pero, tutulungan pala tayo nito na bigyan ng kapayapaan, maging panatag, maging maliwanag yung isip, na ma-resolve yung mga problema natin. Salamat, Mike. Medyo naginawaan ako dun. Salamat. Salamat naman, Kuya Renz, at nakatulong ito sa inyo. Alam nyo, Kuya Renz, hindi lang ito talaga yung sinasagot ng Biblia. Marami pa. Gusto ko yung pakita po sa inyo yung isang brochure. Sige. Brochure na masayang buhay magpakailanman. Dito tinatalakay, Kuya, yung mga tanong na sasagutin pa, katulad po ng paano makaraos sa buhay, paano maging masaya ang pamilya. Para sa inyo, Kuya Renz, exciting po ba na masagot yung mga tanong na to? Oo, mukhang bagay sa akin yan, Mike. Sige, next time siguro. Pwede natin pag-usapan. Salamat, Kuya Renz, no? Balik po ako sa ganitong oras. Okay lang po ba? Oo, wala naman ako work eh. Dito lang ako. Salamat po. Okay, maraming salamat, Brother Torres at Brother Umali sa inyong bahagi. Brother Torres, kayo po ay inatasan doon sa mahalin ng mga tao sa Aralin 2. Oh, yung pagiging matyaga. Ano? Paano ba gagawin yon, mga kapatid? At sabi rito, hindi kailangan naman na nakipag-usap tayo sa bahay-bahay, ipapasok ka agad natin yung Bible. No? Hindi naman kailangan kaagad yun. Ano? Maghihintay tayo ng pagkakataon kung paano ito maipasok. Ano? Baka sa susunod na pag-uusap nyo, yun na. Yun ang pwede mo nang ipasok kung ano yung sinasabi sa Biblia. No? So hindi kaagad ipapasok kung ano yung sadya natin. Ano? Kasi hindi natin alam yung kung saan mapupunta yung usapan. Kailangan din yung pakikibagay sa kausap natin. Kaya kung ano yung kinababahala niya, bumanggit tayo ng makakatutulong na isang paksa sa kausap natin. Isang malaking bagay yun. Ano? Kahit yung hindi yung paksa na gusto mo ipasok, yung hindi mo napaghandaan o pinaghandaan mo na isang paksa, pwede mong ibahin. Ano? No? Kaya kailangan marami tayong alam na mga paksa na pwedeng bumagay doon sa kausap natin. No? Katulad nung nakita natin, nakita natin sa bahagi nila Brother Torres. Ayan. Naipasok niya yung isang paksa na nakatulong doon sa kausap niya. Maraming pong salamat. Ngayon ay dadako tayo sa huling may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ito ay 5 minutong pahayag kung paano ipapaliwanag yung paniniwala natin. Ang tema, bakit pinag-usig ang mga saksi ni Jehovah noong Holocaust. Ito ay gagamitan ni Brother Esel Magpili. Pakisuyo po, Brother Magpili. Ang Holocaust, isang termino na tumutukoy sa malawakang pagpatay sa malaking grupo ng tao. Ito rin yung tawag sa pagpatay ng mga Nazi sa 6 na milyong Hudyo. At dahil din sa pangyayaring ito, higit sa 1,500 mga saksi ang namatay sa pamamagitan ng pagsentensya sa kanila ng kamatayan, matinding pagpapahirap sa bilangguan o sa mga kampo, sa pilitang pagtatrabaho, gutom, lamig, sakit, at maaari ring hindi sila naagapan pagdating sa atensyong medikal
na nagresulta rin sa kamatayan nila. Ang ilan pa ay binigyan ng lethal injection o kaya ay ginamit para sa mga medical na eksperimento. Bakit nga ba pinag-usig ang mga saksi ni Jehovah nung panahong iyon ng rehimeng Nazi? Unang-una, dahil sa kanilang pagiging neutral. Sa kabila ng pag-uusig na iyon, hindi bumoto o sumali sa mga organisasyon ng Nazi ang mga saksi ni Jehovah. Hindi rin sila nagsundalo o sumali at sumuporta sa kahit anong gawain na may kinalaman sa digmaan o sa mga organisasyon ng Nazi bilang pagsunod sa Mateo 26, Kabanata 52. Ayan. Ang sabi dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang espada mo sa lagayan nito, dahil ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada. Ay makita natin sa teksto na kung nagpasakop sila at nagsundalo, hindi nila nasunod ang simulain ng Biblia. Ito isa pa. Tumanggi rin ng mga saksi sa panahong iyon sa pagsabi ng Hail Hitler, at tumanggi rin silang sumaludo sa swastika o sa simbolo ng Nazi. Basahin naman natin ang Gawa 5:19. Asabi, sumagot si Pedro at ang iba pang apostol, dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Ang totoo, kapag ang isa ay nagsabi ng Hail Hitler at gumawa ng Nazi salute, ibig sabihin nito ay tinatanggap na niya at tinatanggap nila at pinaparangalan nila si Hitler bilang tagapamahala nila. Masusunod man ito ang simulain ng Biblia na si Jehovah lang dapat nating sundin? Tiyak na hindi. At isa ito yung panghuling dahilan kung bakit pinag-uusig ang mga saksi ni Jehovah sa rehimeng Nazi. Sa kabila ng pagbabawal ng ating gawaing pangangaral at sa pananakot din nila ng mga panahong iyon, patuloy pa rin na nagtipon, nangaral at namahagi ng mga literatura ang mga saksi ni Jehovah sa kabila ng mga pagbabawal na iyon. At kahit pa buhay man nila ang maging kapalit, hindi rin pumirma ang mga saksi ni Jehovah sa rehimeng Nazi dun sa papel na pinapapirmahan na kapag pinirmahan mo, ibig sabihin, tinatakwil mo na yung pananampalataya mo at itinatakwil mo na ang pagiging isang saksi ni Jehovah. At dahil doon, napakita nila na naninindigan sila sa kanilang pananampalataya. Basahin naman po natin ang huling teksto sa Marcos 12:30. Sabi dito, at dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Sa pamamagitan ng paninindigan ng mga saksi ni Jehovah ng panahon ng rehimeng Nazi, nasunod nila ang simulain na ito ng Biblia at ang simulain din ni Jehovah at ng ating Panginoong Hesus. At bagaman mga saksi lang ni Jehovah yung pinag-usig noon dahil sa pananampalataya nila sa rehimeng Nazi, ayon din kay Robert Gerwart, isang professor ng modern history, marami naman ang humanga sa pananampalatayang ipinakita ng mga saksi ni Jehovah at sa paninindigan na ipinakita nila sa kabila ng matinding pag-uusig. Ano yung resulta nito? Marami ang humanga sa pinakita nilang paninindigan at naging patutuin sila sa ibang mga kapwa nilang bilanggo sa kulungan. Maraming salamat, Brother Esel, sa inyong mahusay at pagpapaliwanag sa paksang ito. Kayo po ay inatasan, Brother Esel, doon sa Aralin 18, yung may matututuhan. No, doon sa pahayag, nakita natin, bumanggit si Brother Esel ng mga di gaanong pamilyar na mga impormasyon at pinaliwanag niya ito. No, yung mga bagong ideya, may kinalaman doon sa karanasan ng ating mga kapatid noong panahon ni Hitler. Ano? At tiyak na natuto tayo at ipinakita niya yung mga teksto kung paano nanindigan ng ating mga kapatid. Maraming salamat sa inyong
maliwanag na pahayag na ito, Brother Esel. Talagang may natututunan ang mga nakikinig at mga kapatid. Salamat po. Nais natin pasalamatan lahat ang mga gumanap ng mga kanilang bahagi mula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos hanggang dito sa maging mahusay sa ministeryo. Tiyak na natuto tayo kung paano natin ito gagamitin. No? Ngayon ay dadako tayo sa ikatlong bahagi, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, presuyo na tayo ay tumayo. Awitin natin yung awit numero 49. Ang pamagat, pinasasaya ang puso ni Jehovah. Inalaw po ito sa Kawikaan, Kabanatang 27, talatang 11. Kung ako po sa inyo, awitin natin na nakatayo, masigla, sundan natin ang himig ng ating musika. Sa unang may bahagi sa ating katlong pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano, ipapahayag niya sa atin o tatalakay niya sa atin yung maging handa sa mga sitwasyong mangangailangan ng paggamot o pag-oopera. Presuyo na ibigay natin ang ating di nababahaging pansin dito mga kapatid sapagkat kailangan natin ito. Gagampanin ito sa atin ni Brother Chito Arjona. Pakisuyo po, Brother Arjona. So isa siguro na may tuturing na controversial sa pananampalataya ng mga saksi ni Jehovah ay ang ating paninindigan sa dugo. Sa tingin ng sanlibutan, lalong-lalo na sa larangan ng medisina. Hindi kasi nila maintindihan kung bakit tayo mga saksi na kahit na medyo nalagay sa langanin ating buhay, ay talagang tumatanggi tayo sa paggagamot na may pagsasali ng dugo. Kaya dahil doon, minsan binabansagan nila tayong mga panatiko at sumusunod lamang sa mga utos ng mga nakataas ng una sa atin. Totoo ba yun? Hindi. Sapagat ang utos na ito na pag-iwas sa dugo o hindi pagpapasali ng dugo ay nanggaling o nagmula sa isang mapagmahal, mapagmalasakit at maibiging Diyos, walang iba kundi si Jehovah. Ngayon, ganito ang tanong na bumabangon sa atin. Ano bang ating motibo? Minsan tinatanong ng gano'n, O dahil lang kung bakit tayo tumatanggi sa pagpapasali ng dugo. Ang ilang mga pasyente ng mga tao sa libutan ay ang motibo nila kung bakit ayaw lang magpasalin sapagkat takot sila mahawahan ng sakit dahil hindi ligtas ang dugo. Lalong-lalo na yung AIDS. Pero sa ating mga saksi ni Jehovah, kaya tayo nandigang matatag na hindi tayo nagpapasalin dahil ayaw nating mapalungkot ang ating pinakamamahal na Diyos, si Jehovah. Ngayon, saan ba natin mabasa sa Biblia yung talagang utos ni Jehovah ito na talagang dapat hindi natin gamitin sa anumang uri ng panggamot ang dugo, kahit dugtungan man lamang o mapahaba ang ating buhay.
Binutin natin mga kapatid yung nakatala dito sa Gawa, no? Gawa 15, 28, 29. Ang sabi dito, tinutulungan kami ng banal na espiritu na magpasya na huwag nang magdagdag ng higit na pasanin sa inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Patuloy na umuiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo, sa dugo, sa mga binigti, at sa mga sexual na imoralidad. Kung patuloy ninyong iwasan mga ito, ay mapabuti kayo hanggang sa muli. Malinaw na binabanggat dito, hindi ang salitang pag-iwas. Alam natin ang ibig sabihin noon, na hindi na oral man o intravenous, hindi natin kailanman dapat ito ipapasok sa ating katawan. Sa pag-turing din, na kahiliran ng kasalanan may kaugnayan sa pagsamba sa idolo at imoralidad. No? Kaya ganun kahalaga sa Diyos na Jehova ang bagay na ito. Kaya naman, ang ating tapat at ang kanyang tapat matilalong alipin ay tinutulungan tayo para makapanindigan. Malaman natin ang mga options o para magkaroon tayo ng mga tagapanindigan hinggil sa bagay na ito. Ano? At yamang ito'y talakayan mga kapatid, pwede kayong makibahagi sa bagay na ito. Halimbawa, dito sa punto, ano marahil ang may tuturing natin na first line of defense, no? Para makapanindigan tayo. Lalo sa emergency, Brother Luistro, pagkasuyo. Yung pong durable power of attorney o DPA. Yan, no? Ito yun, mga kapatid, no? Alam natin ito, no? May naka-no blood. Kailangan, meron tayo nito. Saan man tayo magpunta. No? Pwede natin sa pitaka, pwede sa bag, no? O saan man na meron tayo na nito. No? At tungkol naman sa mga minor de edad, ano nang pwedeng ang tulong sa kanila? Halimbawa yung mga anak. No? Brother Jay, Calso? Ito naman yung identity card na dapat dala ng mga minor de edad, even ng mga magulang, para madali silang, or in case na emergency, merong makukuha. Yan, ano? Kaya sangkapan ang magulang at mga anak, ano? Tungkol naman sa mga nagdadalang tao na may mga emergency, no? Mga treatments, no? Kung may mabangon na iso tungkol sa dugo, anong impormasyon naman ang makatulong sa kanila? Bulitan na pwede lang magamit. Mga ganyan. Brother Calso? I'm sorry. Hindi pa. Akala ko nagtaas. Okay. Sino pang nusong makipagbahagi? Sister Siren, Calso, please. Ito yung S401. Ito yung impormasyon para sa mga nagdadalang tao. At S407, information for patients requiring surgery or chemotherapy. Ito yung mga kapatid, kaya lang medyo maliit yung electronics, ayaw magbukas sa tablet. Kaya kaya meron niyan. No, kung nagdadalang taong isa, no? O kaya kailangan lang nagpa-chemotherapy siya, meron yun yung binabanggit dito. At saan ito makukuha? Pagka nangailangan ko nito, saan yun kukunin ito, hilingin? Brother Listro? Sa mga elder po, kaya alam natin, ang health condition ay confidential. Huwag kayong mag-alala, hindi naman namin i-chismis ng mga elder. Hindi namin ipagsasabi. Kaya pakisuyo na lang doon sa mga nagdadalang tao or may kailangan ng gantong document, S407, lumapit sa mga elder. Oo, yon sa mga elder. Ngayon, bago natin tatalakayin yung pangatlong punto sa Hospitalization Committee, pagkasayong panoorin mo natin yung video. Na-ospital ka na ba? O ang isang mahal mo sa buhay? O baka kinailangan ng isa sa inyo na operahan? 'Di ba? Nakaka-stress ang sitwasyong iyan. Ipinangako sa Awit 41:3 na aalalay si Jehovah kapag may sakit tayo. Pero paano? Hindi niya tayo makahimalang papagalingin, pero maibigay niya tayong tutulungan sa pisikal, emosyonal at espiritual. Ang isang paraan ay ang kaayusan ng Hospital Liaison Committee. Sa ngayon, mahigit 16,000 brother ang kasama o nangangasiwa sa mga 2,000 committee sa buong mundo.
Paano sila tumutulong? Gusto naming magkasundo ang mga doktor at mga saksi ni Jehova sa isang uri ng panggagamot na hindi lumalabag sa mga kautusan ng Diyos. Yan ang goal namin. Bumisita ako sa isang ospital kasama ng 2 brother. Pagpasok namin sa ospital, hinihintay na kami ng maraming doktor. Mga 25 sila na nandun. Bukod sa mga doktor na nandun, marami pa ang nakatayin sa conference call para makinig sa amin. Pagpasok namin sa auditorium, sinabi ng isang doktor sa amin, "Mapapasubo kayo ngayon dyan." Kaya lalo kaming kinabahan. Pero natapos namin ang presentasyon, nasagot ang mga tanong nila at nakapag-iwan kami ng mga dagdag na impormasyon. Ang mga impormasyong ito ay binasa at pinag-aralang mabuti ng mga doktor para matiyak nila na tama at mapananaligan ang mga ito. Ang mga artikulong ito ay ibinibigay sa mga brother na nasa Hospital Liaison Committee. Ginagamit nila ang mga artikulo para kumbinsihin ang mga doktor na ito ang maganda at epektibong paraan ng panggagamot na hindi kailangang magpasali ng dugo. Naiintindihan ng mga doktor na ang pasyente ang magpapasya kung magpapasalin sila ng dugo at kailangan nilang respetuhin iyon. Dahil sa mga artikulong ito, nakita nila na posible pala ang panggagamot na hindi nagpapasali ng dugo. Mas mahuhusay na ngayon ang mga surgeon namin sa paggamit ng mga teknik at teknolohiya para makapag-opera ng hindi nagsasali ng dugo sa mga pasyente. Alam namin na dapat naming respetuhin ang desisyon ng mga pasyente naming saksi ni Jehova. Nakaka-stress ang ilang medical emergency at kung minsan kailangan magdesisyon agad, lalo na kung sangkot dito ang pagsasali ng dugo. Sa ganyang mga sitwasyon, umaalalay ang Hospital Liaison Committee. Mula noong nakaraang taon, ang hirap ng pinagdaraanan ko. Matagal bago nila nalaman kung ano talaga ang sakit ko. Pero last year nalaman namin na may cancer pala ako sa esophagus. Alam ko na habang nandito pa tayo sa sanlibutan ito, hindi basta isang pitik lang mawawala na ang cancer. Alam ko yun. At hindi ko naman hiniling yun kay Jehova. Ang hiniling ko sa kanya ay kapanatagan. Pero hindi lang para sa akin, para din sa pamilya ko. At sinagot ako ni Jehova. Ang mga brother na yun, pinatibay nila kami. Si Jehova, sobra-sobrang ibinigay niya sa hinihiling ko. Aalalayan siya ni Jehova sa banig ng karamdaman. Sa panahong may sakit siya, papalitan mo ang buong higaan niya. Kung minsan makikita natin, nakahiga yung pasyente, kasama yung pamilya at kaibigan niya, parang ang hina-hina niya. Pero ang totoo, siya ang pinakamatatag sa kwartong iyon. Natutupad ang tekstong ito. Kung minsan siya pa nga ang nagpapatibay sa mga dumadalaw. Sinasabi niya, huwag kayong umiyak, kaya ko to. Magiging okay ang lahat. Kaya talagang inaalalayan siya ni Jehova. Ang laking tulong sa akin ng HLC nang na-ospital ako. At naniniwala ako, lahat ng ginagawa ng mga kapatid na iyon sa HLC dahil yun sa pag-ibig. Unang-una dahil sa pag-ibig nila kay Jehova. At pagpapahalaga sa kalusugan na meron tayo. Yung pag-ibig na ipinakita nila sa akin habang nasa ospital ako. Hindi ko yun makakalimutan. May dalawang bagay na pwede natin gawin para masuportahan ng HLC. Una, tiyakin natin na kumpleto at updated ang ating Durable Power of Attorney o DPA card. Ikalawa, bago sumailalim sa anumang panggagamot, dapat na naiintindihan at sumasang-ayon ang doktor mo sa anumang desisyon mo. Laking pasasalamat natin sa Hospital Liaison Committee, pati na sa libu-libong brother na laging handang tumulong sa atin. Talagang damang-dama natin ang pag-ibig at pagmamalasakit ni Jehova. Okay, batay dun sa video, ang tanong mga kapatid, paano makatulong ang HLC kapag kailangan mong magpagamot o magpa-opera? Brother Mata? Dun sa gawa 15:28-29, tinitiyak ng HLC na matulungan itong mga pasyente unang-una at matulungan din ang mga doktor na pagkaisin ng kanilang kaisipan kung paano sundin ang kaisan ng pagpapagamot ng mga saksi ni Jehova na hindi ginagamitan ng dugo. Okay.
Meron pa. Sister, Brother Luistro. Actually, sa karanasan namin, napakalaking tulong ang HLC. Kasi tumutulong rin sila sa pagbabantay at pagpapatibay, gaya ng pinakita ng video. Napatibay nila mismo yung may sakit sa kanilang pagbisita. Kaya naman napakalaking tulong nila. Kasi alam natin na maaring emotionally charged yung sitwasyon. Pero dahil sa nandun sila na ipapanalangin nila tayo, kaya nananatili tayong matibay sa panindigan natin, lalo na sa pag-iwas sa dugo. Okay, no. So dito sa handa ka ba? No? Ang titiyakin lang dito na punan ng maigi bate sa pinakita ng video, no. Nandito naman sa handa ka na ba, i-browse ninyo, tapos ang titiyakin lang na may contact information ka ng isang elder sa kongregasyon ninyo, no. Lahat naman siguro sa mga grupo alam, no, yung information number. At may kaugnayan dito mga kapatid sa ating aklat na Masayang Buhay. Napakalaking tulong din ang informasyon dito sa link 39, paragraph 5, kasi may mga informasyon doon tungkol sa 4 na sangkap ng dugo. Alam natin kung ano yon, di ba? Pulang selula, puting selula, platelet at plasma. At meron din tinatawag ng mga fractions. At yung blood fractions, ang isa magpapasya, no? Kung gagamit siya noon sa ganung bagay. Kaya checkin nyo ito uli, lalo na pag may mga emergency cases, o meron tayong lagi tayong nagpapa-hospital, titingnan nyo ito, chapter 39, o yung araling 39 natin, paragraph 5. Brother Calso? Hindi naman natin naasahan na yung HLC magpapasya para sa iyo. Kasi yung pagdi-decide tungkol sa pag-iwas sa dugo ay yung pasyente, hindi yung SLC. Tama yun, Kaya nung una, elder may pag-contact sa LLC. Doon ba nakarang circular, kayo na mismo, yung may katawan na ang kukontak doon. No? Para may paliwanag din siguro. Tapos, dito sa tingnan din, maraming mga, informasyon na maraming mapakinabangan ninyo mula sa mga tanong mula sa mga mambabasa, Kaya pwede ninyong tingnan ito mga kapatid. Napakaganda mga informasyon nito. Binabanggit dito yung mga dakong huli, yung tinulungan ni Jehovah ang mga may sakit. Yung tinalaki ni Brother Sanderson. At yung isa naman, tinanggap po ang pangmalas ng Diyos hinggil sa dugo. Kaya, gaya na huli nating binabanggit, hindi natin alam, maghanda tayo. Kaya sabi, handa ka ba? Hindi lang basta meron tayong mga existing condition, hindi natin na minsan alaman ng emergencies. Ano mangyari sa atin? Hindi tayo sakdal, baka ma-disgrasya tayo sa daan, kaya kailangan natin alam ang mga bagay na ito. Handa ka ba? Maraming salamat, Brother Arjona, sa inyong napagtuturo at maliwanag na pagtalakay sa paksa, na mahalagang paksang ito. Talagang tandaan natin ito mga kapatid, kailangan natin ito. Okay, dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na Lubusang Magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito na tayo sa Kabanata 4, talatang 9 hanggang 12 at sasama niya yung kahon sa page 34. Gagampanan sa atin ito ni Brother Ezekiel Magpili at ang kanyang tagbasa ay si Brother Andy Panganiban. Pakisuyo po, Brother Magpili. Muli, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Sa mga kapatid namin na nasa Zoom. Tutuloy natin yung Kabanata 4 ng Lubusang Magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang topic pa rin ito, mga hindi nakapag-aral at pangkaraniwan. Dito tayo sa paragraph 9 hanggang 12 at sa kahon sa page 34. Tutulungan tayo noong nakaraang linggo, natalakay natin yung nakilala natin sa mga 2 linggong pag-aaral natin, nakilala natin si Apostol Pedro at si Apostol Juan. Ngayon, tutuloy naman natin yung pag-aaral na ito kung ano ang naging resulta ng kanilang pangangaral, ng kanilang katapangan.
Tutulungan tayo ni Brother Andy Pagadiban sa pagbasa ng mga parapo at pasisimulan ito sa parapo 9 hanggang 11. Pakisuyo. Lumikha ng pagkakagulo ang pahayag ni Pedro at ang nagtatatalon at naghihiyaw na dating lumpo. Kaya dali-daling pumunta ang kapitan ng templo na inatasang mga siwa sa seguridad sa lugar ng templo at ang mga punong saserdote upang magsiyasat. Malamang na ang mga lalaking ito ay mga Saduceo, isang mayaman at makapangyarihang sekta na sipsip sa mga Romano, tutol sa bibigang kautusan na labis na pinahahalagahan ng mga Pariseo at laban sa paniniwala sa pagkabuhay muli. Inis na inis silang makita sa templo sina Pedro at Juan, na buong tapang na nagtuturong si Jesus ay binuhay muli. Kinabukasan, pinabilanggo ng galit ng mga mananalansang sina Pedro at Juan, at kinaladkad sila sa mataas na hukumang Hudyo. Para sa mayayabang na tagapamahalang iyon, hindi nakapag-aral at pangkaraniwan sina Pedro at Juan. Kaya wala silang karapatang magturo sa templo. Hindi sila nakapag-aral sa alinmang kinikilalang relihiyosong paaralan. Pero namangha ang hukuman sa paninindigan nila at pagiging tahasan. Bakit napakahusay nila? Ang isang dahilan ay kasama sila noon ni Jesus. Di tulad ng mga eskriba, ang kanilang Panginoon ay nagturo ng tunay na otoridad. Inutusan ng hukuman ang mga apostol na huminto sa pangangaral. Sa lipunang iyon, napakalakas ng kapangyarihan ng hukuman. Mga ilang linggo pa lamang ang nakalilipas, humarap din si Jesus sa hukumang ito at sinabi ng mga membro nito, dapat siyang mamatay. Pero hindi pa rin natakot sina Pedro at Juan. Habang nakatayo sa harap ng mayayaman, matataas ng pinag-aralan, at may impluwensyang lalaking ito, walang takot ngunit magalang na inihayag ni na Pedro at Juan, kung sa tingin ninyo ay tama sa paningin ng Diyos na makinig kami sa inyo sa halip na sa Diyos, nasa inyo iyon. Pero kami, hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na nakita namin at narinig. Okay, salamat sa pagbasa, no? Sa 9 hanggang 11. Dumako tayo dito sa tanong. May dalawang tanong dito. Ang A. Sa A muna tayo. Ano ang naging reaksyon ng mga Hudyong leader sa mensahe nila Pedro at Juan? Sige, si Brother Shane. Inis na inis sila kay Pedro at Juan, kaya pinatapon nila sila sa jail. Pinakulong sila po. Ayun, nainis sila doon sa ginawa. Ano muna ginawa nitong kapitan? Nung talaga nakita nila itahas ang pangangalan ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan. Brother Luis Lo. Kasi nang gumawa ng hiwala si Pedro, nagkaroon ng commotion. Siyempre, nagulat sila dahil merong himalang naganap doon sa templo. Kaya yung sabi nga rito, yung kapitan ng templo o chief ng security ng templo, nag-investigate siya. Yun nga lang, ang ginawa niya, pinakulong muna niya sina Pedro at Juan. Dinetain muna niya. Ayan, no? Sino tong nangasiwa doon sa seguridad? Ano tawag sa kanila? Dito nagsumbong yung kapitan eh. Dito muna pumunta, hindi siya pwedeng kumilos. Kailangan sumbong niya yung mga ginawa ni Apostol Pedro at Juan. Yung pagpapagaling nila doon sa lumpo. At anong katungkulan ng mga ito si Brother Isi? Malamang na itong kapitan ay isa sa mga Saduceo. Itong mga Saduceo ay isang grupo na kalaban naman o minsan kaalitan din ng mga Pariseo. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli. Naiinis sila doon. Kaya nung ibinabalita nito ni Pedro at Juan, yung pagkabuhay muli, lalo silang nainis. Kaya dinitain nga itong si Pedro at Juan. Ayun, mga miyembro ito nung Saduceo, no? Magkaaway sila nung Pariseo, pero sa pag-uusig, magkasama sila, na nagtutulungan sila. Dito na tayo sa letter B. Ano naging resulta? Ano yung naging paninindigan ng mga apostol? Ano ba yung pinagbawalan sila? Ano yung resulta nito?
yung naging paninindigan nila. Sister Hirotani. At sinasabi nga namangha ang hukuman sa paninindigan nila at pagiging tahasan, hindi natatakot si Pedro at Juan habang nakatayo sa harap ng mayayaman at matataas ang pinag-aralan, maimpluwensya mga lalaki. Tahasan pero magalang na inihayag nila na kung sa tingin nila ay tama sa paningin ng Diyos na makinig kami sa inyo, sa halip na sa Diyos, nasa inyo yun. Pero kami, hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na nakita namin at narinig. Ayan. E di resulta nun, di ba? Pinabilanggo sila. Sina Apostol Pedro at sa Apostol Juan. Ano yung sinabi nila na talagang galit na galit sila sa ginagawa nila Apostol Pedro at Apostol Juan nung nakabilanggo na sila? Brother Vince Daulong. Para po kasi sa kanila, ay walang karapatang magturo sa templo sina Pedro at Juan. Kaya nga tingin nila, hindi nakapag-aral at pangkaraniwan. Ayan. Totoo ba na hindi nakapag-aral ito sina Apostol Pedro at sina Apostol Juan? Saan si Sister CK? Nakapag-aral naman at marunong naman silang bumasa at sumulat. Hindi lang sila nakapag-aral sa mga rabbinikong mga paaralan. Sa panahon natin, ano tawag dito doon sa mga rabbinikong paaralan ngayon? Sa panahon natin sa ngayon? Anong eskwelahan yun dito sa atin? Kahit hindi dito sa Pilipinas. Si Brother Nolan. Malamang ito, universidad dito ay Ateneo. Bakit? Kasi ang Ateneo, doon kumukuha sa mga mahuhusay na mga abogado. Kaya ito dito, hindi sila nakapag-aral dito. Kaya sabi, tingin ng mga Saduceo ay wala silang pinag-aralan. Anong kurso? Anong kurso yung pinag-aaralan ng mga ito? Si Brother Easy. Karaniwan na yung mga theological school, no? So, nag-aaral sila ng theology, so nagkakaroon sila ng in-depth na pag-aaral di umano sa Biblia at sa iba pang practices ng mga Katoliko at na iba pang relihiyon. Kaya masasabing quote-unquote, nakapag-aral sila. Ayun. Yung mga gustong magpare, magiging ministro, may mga eskwelahan sila. Ayan. Pero sa mga saksi ni Jehovah, wala tayo noon. Hindi natin kailangan yun para tayong katulad nila Apostol Pedro at nila Apostol Juan. Dahil, bakit napakahusay nila? At sa panahon natin, ganoon din tayo, si Brother Roy. Mahusay sila kasi bakit? Yung kanilang instructor ay din ng Theocratic School ni Jehovah, kaya walang tatalo doon. Ayan. Pinakita doon sa Gawa 4:13. Sino gustong bumasa ng Gawa 4:13? Sister Vasquez, Josie. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan at malaman nilang hindi nakapag-aral at pangkaraniwan ng mga taong ito, gulat na gulat sila at naalaala nilang ang mga ito ay kasama noon ni Jesus. Ayan, kasama sila ng ating Panginoon Jesus. Naturuan sila. Nakita nila kung paano mangaral yung ating Panginoon Jesus, kung paano sila tinuruan, ginaid ng ating Panginoon Jesus. Sabi pa dito sa GIS, di tulad ng mga eskriba, ang kanilang Panginoon ay nagturo ng may tunay na otoridad. Sino ba itong mga eskriba na ito? Sa pagkakaalam niyo mga kapatid. Yung mga eskriba. Si Brother Roy. Sige. Mga mahuhusay din ito ng mga estudyante ng kanilang mga rabbinikong paaralan. Sa madaling salita, mga nag-aral ito na sinuportahan din ng kanilang mga leader ng relihiyon. Ika nga, scholar ang mga ito, magaling din sa kautusan. Kaya lang, yun nga hindi na nasunod yung kautusan ni Jehovah. Ayan. Marami silang alam sa kasulatan pero mali yung pagkakapit nila kung paano nila ituturo iyon doon sa mga kapwa nila, mga Hudyo noon. Basahin natin ito dahil nga
nakita natin yung katapangan nila Apostol Pedro at ni Apostol Juan. Ito yung resulta, Gawa 4:19 at 20. Sino gustong bumasa? Sige, si Sister Carpio. Pero sinabi ni na Pedro at Juan, kung sa tingin ninyo ay tama sa paningin ng Diyos na makinig kami sa inyo sa halip na sa Diyos, nasa inyo iyon. Pero kami, hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na nakita namin at narinig. Ayan. Nakita natin katapangan nila, no? Bagamat matapang sila, ano yun, paraan ng paikipag-usap nila doon sa mga mayayabang na mga leader na ito? Si Brother Calso po. Matapang pero magalang. Ayan. Magalang pa rin sila, no? Hindi na giniit yung karapatan nila na mangaral, no? Dahil pinagbawalan sila, magalang pa rin sila. Okay, maraming salamat. Dito tayo sa para po 12. Malakas din ba ang loob mo tulad ni na Pedro at Juan? Paano kung may pagkakataon kang magpatotoo sa mayayaman? Matataas ang pinag-aralan o may impluwensyang tao sa inyong komunidad? Paano kung may kamag-anak, kaeskwela o katrabaho kang tumutuya sa iyo dahil sa iyong mga paniniwala? Natatakot ka ba? Kung oo, mapagtatagumpayan mo ang ganyang damdamin. Noong nasa lupa si Jesus, sinuruan niya ang mga apostol kung paano ipagtatanggol ng may pagtitiwala at paggalang ang pananampalataya nila. Matapos siyang buhayin muli, ipinangako ni Jesus sa mga alagad na makakasama nila siya sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Sa patnubay ni Jesus, tinuturuan tayo ng tapat at matalinong alipin kung paano natin ipagtatanggol ang ating mga paniniwala. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga pulong ng kongregasyon, gaya ng ating buhay at ministeryong Kristiyano, at ng salig Bibliyang mga publikasyon tulad ng mga artikulong sagot sa mga tanong sa Biblia na nasa website na jw.org. Pinahalagan mo ba ng gusto ang mga paglalaang ito? Kung oo, titibay ang iyong paninindigan at lalakas ang iyong loob. At tulad ng mga apostol, hindi mo hahayaang may pumigil sa iyo sa pagsasalita tungkol sa kamanghamanghang espiritual na mga katotohanan na iyong nakita at narinig. Ayan, salamat muli, no? Dito tayo sa para po 12. Ano-ano mga tanong muna ang ibinangon dyan? May pagkakataon yung mga kabataan natin. Magbigay ng isa. Anong tanong yung mga nandyan? Yung dating kabataan, si Brother Luis Lo. Malakas din ba ang loob mo tulad ni na Pedro at Juan? Yan yung isa. Sino pa gusto? Si Brother Rizal. Isa pang dating kabataan. Senior na, senior. Okay. May tanong kasi dito na maaaring naparap sa bawat isa sa atin. Halimbawa, yung paano kung may pagkakataon kang makapagpatuto sa mayaman, mataas ang pinag-aralan o may impluensyang tao sa inyong komunidad? Ayun, yung pa isang tanong. Meron pa isang tanong dyan. At isama na yung maiksi, si PJ. Yan, si PJ. Paano kung may kamag-anak, kaeskwela o katrabaho kung tumutuya sa iyo dahil sa inyong mga paniniwala? Ayan yung mga lalo na sa mga kabataan, no, kung nasa school kayo, tinutuya kayo, ay anak ka ng saksi ka pala, ano isasagot ninyo mga kabataan sa school? Ayan. Yung mapapaharap sa inyo mga kabataan, no? Okay, sa tanong na tayo. Ano ang makatutulong para tumibay ang ating paninindigan at lumakas ang ating loob? Sister Rizadel, ni Julio.
Gaya po ngayon sa midweek meeting po natin, meron po tayong part na maging mahusay sa misteryo, kung saan tinitrain po tayo kung paano makipag-usap at makapagpatotoo sa iba't ibang uri ng tao at kung paano po harapin yung mga pagtutol ng may paggalang at sa mataktikang paraan. At gayon din po, meron din po tayong mga salig Bibliyang publikasyon na kung saan magagamit din po natin sa ating pagpapatotoo. Kapag sinasamantala po natin ang mga bagay na to na mapaglalaan ni Jesus, lumalakas po yung loob natin at makapanindigan po tayo makapagpatotoo sa lahat ng uri ng tao. Ayan. Yung kanina, yung pagtatanghal, may mga estudyante tayo. Matututo tayo yun. Yun yung ating midweek meeting. No? O may si Brother Mejulio. Kung yung mga apostol noon ay tinuruan mismo ni Jesus, si Jesus tinuturuan pa rin niya tayo hanggang ngayon kasi pinangako niya na makakasama natin siya hanggang sa katapusan ng sistema ni Satanas. At ginagawa niya yun sa pamamagitan ng tapat at matalinong alipin. At yung tapat at matalinong alipin naman ay nagbibigay ng mga paraan, mga instruction kung paano natin gaganapin yung ating ministeryo. Ayan. Maging pamilyar tayo dun sa JW Library apps natin, no? Lalo na yung sagot sa mga tanong sa Biblia. Halos nandun na lahat yung pwedeng itanong ng mga makakausap natin. At pwede natin idagdag dito yung karaniwan tanong sa mga saksi ni Jehovah. Nandun din yung sa JW Library at sa article series. Yung dalawang yung matibay na patotoo yung pagka may nakausap tayo na gustong malaman yung paniniwala natin at yung mga sagot sa Biblia na nasa isip nila, no? Okay, maraming salamat po, no? At dumako tayo dito sa tatalakayin natin yun, ang mataas na saserdote at ang mga punong saserdote. Pabawasan natin ito kay Brother Panganiban. Ang mataas na saserdote ang kumakatawan sa bayan sa harap ng Diyos. Noong unang siglo, siya rin ang ulo ng Sanhedrin. Kasama niya bilang lider ng mga Hudyo ang mga punong saserdote. Kabilang sa mga ito ang dating matataas na saserdote gaya ni Anas, at iba pang adultong mga lalaki sa mga pamilya. Marahil ay 4 o 5 pamilya lang kung saan pipili ang mga magiging mataas na saserdote. Ayon sa scholar na si Emil Schurer, ang mapabilang pa lamang sa isa sa kinikilalang mga pamilya ay nag-aangat na sa isang individual, sa iba pang mga saserdote. Pinapakita ng kasulatan na naglilingkod ang mataas na saserdote hanggang sa mamatay siya. Pero noong panahong saklaw ng Aklat ng Mga Gawa, ang mga Romanong hari at gobernador na namamahala sa ilalim ng otoridad ng Roma ang siyang naglalagay at nag-aalis ng mataas na saserdote ayon sa gusto nila. Gayunman, lumilitaw na mula sa angkan ni Aaron ang mga saserdoteng pinipili ng paganong mga tagapamahalang ito upang maging mataas na saserdote. Salamat, no, Brother Panganiban, sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng mga parapo. Okay, dumako tayo dito, ang mataas na saserdote at ang mga punong saserdote. Nung panahon ng Biblia o nung panahon ng sinaunang Israel, kanino kumakatawan? Anong ginagawa nitong mga mataas na saserdoteng ito? Saan daw sila kumakatawan pala? Yung mga bata, kanino kumakatawan ito? Si Sister Calso po. Ang mataas na saserdote kumakatawan sa bayan sa harap ng Diyos. Pero sila rin ang ulo ng Sanhedrin, kasama nilang bilang leader ang mga Hudyo ng mga punong saserdote. Ayan, sa iyo ulo ng Sanhedrin. Saan ba tumutukoy itong Sanhedrin na ito? Si Brother Calso. Ito ang pinaka parang korte nila, Supreme Court ng panahong yon. At yun nga, ang Chief Justice noon, mga panahong yan, yun, yung mataas na saserdote rin. Ayan. Yung hukuman nila, ilan ba miyembro nito? Kung natatandaan niyo, mga kapatid. Si Brother Umali. Ayon po sa glossary, binubuo ito ng 71 na miyembro. Ayan, 71. No? Yung 1 doon, siya yung punong saserdote. At yung mga nakapaligid, mga saserdote lang yung iba doon. No? Okay, mga leader ng mga Hudyo, yung kasama doon.
Sino yung pangunahin o yung kabilang doon sa dating mataas na sacerdote? At paano ba, paano nakakamtan ng isa yung pagiging mataas na sacerdote? Brother Luis Lo. Noong una talaga, si Jehovah ang pumipili. Noong panahon ni Moises, si Aaron ang pinili niya at mula sa angkan nito, yung mataas na sacerdote. Sabi nga sa bilang 35:25, for lifetime, hanggat buhay yung mataas na sacerdote, hindi siya papalitan. Yun nga lang, pagdating ng unang siglo, yamang nasa ilalim ng imperyo ng Roma, ang Jerusalem noon, ay na sila yung pumipila. Sabi nga rito, mga Romanong hari at gobernador ang pumipili na magiging mataas na sacerdote. Kaya kahit buhay pa yung mataas na sacerdote, pwede siyang palitan anytime. Kaya nagkaroon ngayon ng merong current na mataas na sacerdote, tapos merong dating mataas na sacerdote na kasama doon sa mga punong sacerdote, doon sa circle na yon. Ayun. Kanino pa ring angkan yung ginagawa nito mga puntong mong pagpili na ito? Yung pa rin yung sinusunod nila, Sister Iya. Sa angkan rin po ni Aaron. Doon pa rin sa angkan ni Aaron, no? Kinukuha nito mga paganong tagapamahala ng panahon ng Roma, no? Doon pa rin sila kumukuha. Okay, basahin natin yung gaya nung nabanggit na hanggang sa kamatayan dapat ang posisyon nito. Bilang 35:25. Doon muna kay Sister Lumbia, yung anak niya. Ayan. Ang nakapatay ay ililigtas ng kapulungan mula sa tagapaghiganti ng dugo at ibabalik siya sa kanlungang lungsod kung saan siya tumakbo. At titira siya roon hanggang sa mamatay ang mataas na saserdote na pinahira ng banal na langis. Ayan. Lifetime, no? Hanggang sa mamatay siya, katungkulan mo, mataas na saserdote. May punto pa si Brother Chito? Ayun nga, dahil sa si Jehovah nag-appoint, yun ang kanyang term, hanggang kamatayan. Kaso ng mamamahala ng Roma sa mga Hudyo, political appointment na, accommodation, kaya ang nag-appoint sa kanila ng mga Romano o sino man, pwede siyang palitan, hindi lifetime sa ganong kalagayan. Naiba na, no? Maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? At dito pa tayo sa puntong ito, dahil nakita natin yung katapangan ni Apostol Pedro at Apostol Juan, kahit mabilanggo sila, ano yung natutuhan natin sa kanila? May oras pa tayo. Si Brother Roy. Yung hayagan nila na pagpapatutuo doon sa kapulungan, kahit na sila ay tinatakot, may mga death threat o ano man yan, patuloy pa rin sila. Yung bold witness na ginawa nila. At yun din sana ang gagawin din natin, tularan din natin yun, sikapin natin. Ayan. Yung lakas ng loob, paano natin matutularan, Brother Easy? Sa magandang punto rin yung iniharap sila doon sa hukuman na humatol din kay Jesus. Pero hindi pa rin sila natakot kasi pwede nilang isipin, ako, i-railroad na naman tayo nito o kaya kakasuhan tayo ng mga walang kwentang kaso hanggang sa tayo ay makulong o kaya patayin pa nga. Pero hindi yun nakapigil kina Pedro at Juan para patuloy na mangaral. Sana ganun din tayo, lalo na pagpadating na yung malaking kapighatian. Ayan. Sister CK? Madali tayong masira ng loob pag ayaw tanggapin ng ating kausap yung mensahe natin, lalo na't buhay ang nakataya. Pero sabi nga, patuloy pa rin tayo mangaral kasi bahagi ito ng ating pagsamba at nagpapasaya ito kay Jehovah. Okay. Sister Calso? Para sa akin, hindi ako papayag na merong pumigil sa akin sa pagsalita ng katotohanan. Narinig ko man at nakita, walang-wala. Ayan, gandang katangian, no? Sige, si Brother Roy. Binanggit doon, tinutuya sila, pangkaraniwan sila. Totoo din naman.
Kailang may isa lang alang sila. Yung mensahe na dala nila, makapangyarihan. Yan. Sige, Sister Hudotani. Hindi dapat tayo matakot, manindigan tayo, dahil alam natin na tama ito sa paningin ng Diyos. Mayroon pa, Brother Rizal. Yung katotohanan na si Jesus ay laging kasama natin. Inaalalayan niya tayo sa ating mga gawain. Kaya sikapin natin na sundin, itikapit yung mga mungkahing paraan, paano titibay ang ating pananampalataya, yung mga tools na ginagamit natin ngayon. Tulad ngayon, may bago na naman tayong tools. Sikapin natin na ito ay ating makabisado. Katunayan, linangin na natin yung mga katangian na kailangan natin sa ministeryo para sa ganon ay hindi tayo matakot, magkaroon tayo ng lakas loob, makapanindigan tayo sa mga hamon ng ating ministeryo. Yan. Okay, meron pa? Si Nolan, si Brother Nolan. At tungkol din paalala sa atin sa unang Pedro 3:15 na laging handang ipagtanggol ang pag-asa natin. Kaya doon sa bahay-bahay, lagi natin ipapahayag sa kanila yung mabuting balita tungkol sa pag-asa natin sa hinaharap. Ayan. Brother Calso po. Paano tayo magiging laging handa kung di naman tayo nagbabasa, di naman tayo nanonood ng mga video katulad na binanggit ni Rizal Pagka yun sinunod natin, magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob na matapang ka, pero may paggalang. Pero kung kung hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod yung mga publikasyon o binabasa, Biblia, baka delikado. Hindi ka magkaroon ng lakas ng loob. Ayan. Sister Umali. Nung nandito nga po si Jesus sa lupa, tinuruan niya yung kanyang mga alagad. So natanggap nila yung training mula kay Jesus. So sa atin din po, para matanggap din po natin yung training na yon, lagi tayong dumalo dito sa midweek meeting natin kasi dito natin natatanggap yung mga training. Ganon din, lagi rin tayong umattend ng mga service meeting. Ayan. Meron pa? Doon sa paghatol kina Apostol Pedro at Apostol Juan, doon din sila kagaya ng sinabi ni Brother Easy, doon din sa hukuman na yon, no? Ano ba inihatol ng mga hukuman na yon na pwede rin sanang maging kahatulan nila Apostol Pedro at Juan? Ano inihatol nila sa ating Panginoon Hesus? Kasi doon sa hukuman na yun, doon din dinala noon ang Panginoong Hesus. Hinatulan siya na siya ipapatay. Kaya maring ganoon din sana ang magiging hatol sa kanila. Pero ang hatol lang sa kanila noon ay huwag silang mangaral. Kaya medyo magaanggaan yung hatol na yon. Kaya naging matapang naman sila na sinabi nila na kung susunod sila sa kanila, nasa kanila yon. Pero para sa kanila, sa Diyos sila dapat sumunod. Ayan, salamat Brother Flores. Okay, dito na tayo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo sa mga nakapagpapatibay ninyong mga komento. Paumanhin po sa hindi natawag. Balik na tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Magpili, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Tunay na nasapatan ang ating espiritual na pangangailangan sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pagpupulong mula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na napatibay tayo kung bakit makapagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos na Yehova na buhay na walang hanggan. Naging maliwanag sa atin yun at sinundan ito ng espiritual na hiyas, yung pagtalakay, at ganun din sa mga may bahagi sa ating mga estudyante, yung kung paano natin ipapakita yung pagbabasa ng Biblia na may natural at nakakapagpatibay sa ating kausap. At sinundan ito ng maging mahusay sa ministeryo. Tinuruan tayo kung paano natin pasisimulan yung pampublikong pagpapatotoo, yung pasisimulan yung pakikipag-usap. Ganon din yung pagdalaw muli sa bahay-bahay
At ganun din yung natuto tayo doon sa mga temang bakit pinag-uusig ang mga saksi ni Jehovah noong panahon ng Holocaust at paano sila napatibay at ganun din naman tayo. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, tinuruan tayo mga kapatid na maging handa sa mga sitwasyong nangangailangan ng paggagamot o pag-oopera. Talagang hindi nagkukulang ang organisasyon ni Jehovah sapagkat nagbibigay ito ng mga pamamaraan kung paano natin paghandaan ang ganitong mga sitwasyon. Sinundan ito ng pag-aaral sa Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos doon sa tinalakay sa atin, yung Kabanata 4, simula doon sa 9 hanggang 12 at yung kahon. Sa susunod na linggo mga kapatid, mapapatibay ulit tayo sa ating spiritual na mga pangangailangan dahil ito ay may kinalaman sa mga nilalang ng Diyos na Jehovah. At mayroon din ditong mga 4 na estudyante, yung pagpapasimula sa pag-usap sa di formal na pagpatotoo ulit, yung pagdalaw muli sa bahay-bahay, at mapapakinggan natin yung tema sa pahayag na 5 minuto na makikita sa mga nangyayari ngayon ang ugali ng mga tao na malapit nang magkaroon ng pagbabago. Ganon din sa pamumuhay bilang Kristiyano, magpo-focus tayo sa pinakamahalagang bagay na inoobserbahan natin sa mga nilalang ng Diyos na Jehovah. Susundan ito ng pag-aaral muli sa Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Yan po ang mga pananabikan natin sa susunod na linggo. Dito po nagtatapos ang ating pagpupulong mga kapatid at ito ay sasaraduhan natin sa pamamagitan ng pag-awit sa awit numero 67. Ang pamagat, ipangaral ang salita. Hinalaw ito sa 2 Timoteo 4:2. At sa panalangin, pangungunahan tayo ni Brother Jeric Nuestro. Pakisuyo po, sundan natin ang himig na ating musika.